So, ngayong umaga, pupunta na tayo dun sa ating project. I-set up natin. Titingnan natin kung ano. Kasi tingnan natin kung balance na sa parallel na ginawa natin yung dalawang battery. Okay? Dito na tayo. No? Ayan. Ito yung ating ginawa kagabi. Ayan, nakaparallel pa rin yung mga battery. So, check na natin kung okay na. So, alisin muna natin. Susukatin natin ngayon. Positive. $13.36. Kung kabila naman. Yan, 13.37. So, isang puntos na lang, pwede na yan. So, isi-series na natin. So, sa series, siyempre, negative, kukonekta mo sa positive. Ganun siya. Okay, tapos ito, natin. Battery sa negative. Ito, kabit natin itong negative. So, tanggalin lang natin yung tape, no? Tapos, kabit natin. So yan, nakabit na natin yung dalawang wire, negative sa positive, sukatin natin. Tingnan natin ang total. So nakakuha tayo ng 26.7, ayan, okay. So yan, uunahin natin i-on ay yung panel. Pero kung nandito yung kanyang PB, ito yung panel, check natin. Yan. Tapos, itong inverter. Yung inverter. Yung on. Tapos, i-on natin to. Okay na, gumana na. Yan. So, yun yung panel niya. Tingnan natin kung ano. Ayan. Yung battery, nag-distribute na yung panel. Hindi pa siya nagpapadala ng ano. Ayan, okay na. Okay. So, yan, charging na siya. Sino natin ang battery? Output niya ay 50 Hz. So, iset natin. Testing natin. Set. Dito kasi nagkakaproblema yung iba. Kami natin ayusin yung ano na to. Yan, dito. Gagawin natin yan 60 Hz. Okay. So yan, ang battery niya ay, tingnan natin. Sa PB, ang pinapasok po niya, maulan po ngayon Ayan naulan. Makulimlim po. Yan naulan po talaga, naulan. Ayan kita nyo naman. Makulimlim. So, ang pinapasok ng PB, pagka natin nung panel bubulag yung ating so 158, 157, 158 volts yung pinapasok ng tapos so ang ampere nya mababa syempre 0.43 dahil nga series yan. So 690 yun ba maximum 690, tingnan natin 690 nakita natin mataas na watts, no? Ang battery niya ay 29 ampere.
Sa PB pala yun, sorry. Ang battery po niya ito, sa PB binabato 787. Ang battery po niya ay 27 volts. Okay? Okay yan po. Ang load po ay 200 at tingnan natin ang load. 60 Hz ang po nakita niyo po Ayan po. Di ba nagkakaproblema yung isa na vlogger, si Idol, kasi nabagsak daw ng 50. Kita niyo naman, 60 Hz po siya. Power po yan 60 Hz naman. Hindi man siya bumababa. Wala po tayong output pa. Ang load natin, tingnan natin. Wala, zero pa. Kasi nga, wala pa po tayong load, no? Hindi ko pa po ito ino-on at wala naman po tayo sasalpak pa. So, kaya zero pa po yan. So, 60 Hz po naman, nakita nyo naman. Kasi yung iba, pag daw, 50 Hz daw. Sinsa na, hindi lang na. So, yan. Sisaset natin ngayon yung sa battery. So, sa 26 na tayo. Para doon sa mga cut-off voltage. Yan. Sa 26, naka-default siya ng 28.2. Sa 27, yun yung pinaka-floating niya, 27 volt. Yan ang default at ang cut-off niya ay 20. 19 o 20 pwede daw. So, yan. Kahit hindi na natin baguhin. So, okay na. Yan yung low voltage niya kung kaka-cut off siya. So, next natin ay isa-set na natin yung kung paano siya mag-charge, Sa number 1 natin yun isa-set. Punta tayo sa number 1. Wala naman kasi tayong AC. So, isa-set natin kung paano yung pinaka-ATS niya. Ayan. SBU ang pipiliin natin. Okay? Wala naman tayong utility Okay? So, sa manual, mababasa nyo, solar energy provides power the loads as first priority. If solar energy is not sufficient to power all connected loads, battery energy will supply power to the load. So, yan ang pinili natin. Wala naman tayong AC input. Wala tayong nilagay na AC dito input. Okay? So, malinaw. Yun yung tinatawag na utility. Kapag ka naglagay kayo dito, parang supporting power source lang siya. Bawa, generator, pwede mo ilagay dito. Ganon siya, So, naiintindihan nyo na. So, sa number 5 nga pala, dun natin i-set up para yung sa battery, So, pipiliin natin dun sa number 5 dapat yung use user, ibig sabihin nun, para sundin niya yung i-set natin sa low voltage, ganon, at saka high voltage, So, masaset nyo nga yan sa 26 hanggang 29. Yun nga yung kanina kung saan sineset yung cut-off voltage at yung high voltage, So, punta naman tayo sa page 16. Ito na ngayon. So, pag-click natin yan, pipiliin natin dyan ay yung OSO. OSO ang pipiliin natin dyan. Yan. Bakit OSO? Ito yon. So, yan, OSO, ibig sabihin, solar energy will be the only charger source no matter utility is available. Wala naman tayong utility, Pinakita ko naman sa inyo. So, yan lang po. Kasi sa totoo lang, delikado rin naman talaga yung AC inputs, Gawa lang kapag nagbago yung yung value nung minsan ay nakakaroon ng pagtaas, di ba? Ng voltahe. So, nakakasira yon ng pwedeng maka-epekto sa inyong inverter. Check natin yung sa battery. Hanapin na lang natin kasi wala sa akin yung manual. Okay. 12. Ang pinakamataas niya ay 29.2. O kaya 30. Diyan na lang po tayo. So sa battery, ang pinaka-low voltage niya ay pwedeng 1920. Okay na yan. Yun yung pinaka-cut off niya. Tapos yung pinaka-ano niya, parang floating niya ay 27. Tapos, ang pinaka-cut off pala niya na di nakalagay dito ay 28. So, yan, naset na. Nakita naman natin na set naman. Wala na nga tayo halos ginalaw, Siguro, sa mga susunod na lang kung kinakailangan natin itong baguhin, So, yan yung sinasabi na kapag pinili mo yung use sa number 5, 26 to 29, yan yun. Diyan mo maseset yun, So, yun na lang muna. Nakapag-pagana na tayo. So, nailagay na nga natin yung battery. At na-config na rin natin para sa configuration. Abangan nyo yung paglalagay na natin naman dito ng mula sa grid para nga tuloy-tuloy hindi ma-interrupt yung kuryente kung sakali mo magkaroon ng problema ito. Okay? So ito yung ating solar project na 3 kilowatt. Okay? Malalaman nyo kung ano yung mga kaya nitong patakbuhin. Actual natin itong ipapakita po sa inyo. So ito po si Dansky. Lagi ko po sinasabi, disclaimer po, hindi po tayo kasing husay ng iba. Maraming salamat po sa mga nagbibigay ng mga inputs
Maraming salamat po. So abangan nyo po yung susunod na episode. Okay? So, ito po ang aking solar DIY journey. Rock on!